Sa mga nagdaang kabanata habang nahihirapan si Supreme Sunflower sa natamo niyang pinsala ay sinabi niya kay Xiao Chen na para masaktan ng seryoso ang Supreme Body Cultivator, ay isa itong malaking karangalan. At sa pagpapatuloy din ng kabanata habang naglalakad si Xiao Chen palapit sa kanya ay sinabi niya na ang iyong katawan ay tila hindi makayanan ang ganitong dami ng talam, nakakahiya, kung medyo malakas ka. Sinabi naman ni Supreme Sunflower na gaano ka man kalakas, ako ang mananalo ngayon. Sa sinabi ni Supreme Sunflower ay natawa si Xiao Chen at sabay niyang sinabi na sinong nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para sabihin yan. Dagdag pa ni Xiao Chen na kung medyo malakas ka baka mas masaya pa ako. Sa sinabi ni Xiao Chen ay nagulat si Supreme Sunflower dito dahil kung ganun nga ang kaso ay hindi pa nilalabas ni Supreme Body Cultivator ang kanyang lakas. Kaya naman tumayo na siya at habang tumatawa ay sinabi niya na ito ay nakakabaliw. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na tapos na ito ngayon. Agad na inatake ni Xiao Chen ang dibdib ni Supreme Sunflower upang masira ang bagay na nasa dibdib nito. Sa atake ni Xiao Chen ay napasukan na lamang ng dugo si Supreme Sunflower. Makikitang nagkakaroon na ng bakas ng pagkasira ang bagay na nasa dibdib ni Supreme Sunflower. Naghanda naman ulit si Xiao Chen ng kanyang gagawing atake, na napansin naman ni Supreme Sunflower kaya naman ginawa niyang depensa ang kanyang kamay. Subalit sa lakas nito ay ikinagulat ni Supreme Sunflower dahil naluso ang kanyang kamay. Hindi naman tumigil si Xiao Chen sa kanyang ginagawa at nagpatuloy lamang itong umatake. Kaya naman dahil dito ay napasukan na naman ng dugo si Supreme Sunflower. At tumilapon ng malayo dala-dala ang mga pinsala. Sinundan pa nga ito ni Xiao Chen ng kanyang atake na kung tawagin ay Heaven's Desolate Fist. Nadiriktang pinatamaan ang dibdib ni Supreme Sunflower. Lumapit naman si Black at sinabi niya kay Xiao Chen na tapos na ito. Masaya namang kinumpirma ito ni Xiao Chen. Subalit sa hindi inaasahan ay biglang bumugso ang malakas na enerhiya mula kay Supreme Sunflower dahilan upang mapalingon dito sila ni Xiao Chen. Kaya naman pinagmasdan nila ito ni Black kung anong nangyayari. Bumalik naman agad ang kamay ni Supreme Sunflower habang naglalabas ito ng matinding enerhiya. Habang nagpapatuloy ang ganitong kaganapan ay patuloy din ang pagtawa ni Supreme Sunflower. Dahan-dahan din na nagbagong anyo ang nasa dibdib ni Supreme Sunflower. Nasabi pa nga niya na ito, ang extraterrestrial na bagay na ito ay talagang sumisipsip ng kanyang dugo. Matapos niyang magsalita ay nagpatuloy na ulit ito sa pagpapalabas ng enerhiya na mas tumitindi. At dahil dito ay napilitang magpalit ng anyo si Black dahil ramdam nila ang matinding enerhiya. Agad naman na sumugod si Xiao Chen upang bigyan ulit ito ng isang atake. At nang sandaling tumama ang atake ni Xiao Chen ay hindi ito masyadong ininda ni Supreme Sunflower. Nabahagya lang din naman siyang natangay, na nagawa pa nga niyang pagtawanan ang suntok ni Xiao Chen. At ang masama pa ay ang kamay pa ni Xiao Chen ang napinsala. Kaya naman napaisip siya na kung paano naging matigas ang katawan ni Supreme Sunflower. Dagdag pa niya na ano ang mahiwagang jade pendant na ito mula sa kabila ng ating mga hangganan. Tuwang-tuwa si Supreme Sunflower sa nangyayari sa kanya dahil lalo siyang lumalakas habang tumatagal. Sinabi din niya na Supreme Body Cultivator, ito ang puot ng langit. Sinong mag-aakala na naabsorb ko ang dugo mo at nagkaroon ako ng katawan na kasing lakas ng sayo? Agad siyang umatake na malaki ang tiwala dahil mas lumakas na siya kumpara kanina. Hindi naman hinayaan ito ni Xiao Chen kung kaya't sinalubong niya ito. At habang nangyayari ito ay sinabi ulit ni Supreme Sunflower na Supreme Body Cultivator, kung naintindihan mo sana ako ng mas maaga hindi ka sana mapupunta sa ganitong sitwasyon. Umiwas naman si Xiao Chen sa isang atake ulit ni Supreme Sunflower. Niyabangan din niya si Xiao Chen na sa sandaling ito, mayroon akong pisikal na katawan na mas mababa kaysa sa iyo, at higit pa, mayroon akong antas ng paglilinang na higit pa sa iyo, kaya tiyak na mamamatay ka ngayon. At agad na nagbitaw ng isang malakas na suntok, na hindi naman kinaya ni Xiao Chen gamit lang ang kanyang pisikal na lakas. Kaya naman tumilapon siya dito dala ang malakas na puwersa. Sa lakas din ng pagkakabagsak niya ay baka sa kalupaan ang pagkasira nito. Hindi maiwasan na mamangha si Supreme Sunflower sa kanyang sariling lakas ngayon. Tumayo naman agad si Xiao Chen na mabilis naman siyang nilapitan din ni Supreme Sunflower.
Mayabang ding sinabi ni Supreme Sunflower na napakalakas at malakas na pisikal na katawan. Ang nanalo sa laban na ito ay ako. Subalit ang kanyang mga kaiabangan ay tinuwanan lang ni Xiao Chen. Kaya naman dahil dito ay ninas si Supreme Sunflower na sabi pa nga niya na kung anong tinatawanan ni Xiao Chen. Sa puntong ito ay hindi na natiis ni Xiao Chen na gamitin ang kanyang sinaunang abilidad na kung to again ay immemorial body tempering technique na hindi niya pa ginagamit kanina pa dahil ang kanyang ginamit kanina ay pisikal na lakas pa lamang. Nasabi pa nga niya habang naglalabas ng nakakakilabot na aura na napakawalang muwang-mo. Sa sinabi ni Xiao Chen ay nainsulto na naman si Supreme Sunflower kaya naman nagtataka na siya na kung bakit malakas pa rin ang loob ni Xiao Chen. Dagdag pa ni Xiao Chen habang pinapakawala ng kanyang sinaunang abilidad na sabi mo may katawan ka na hindi bababa sa akin. Habang naglalakad si Xiao Chen ay naglalabas ito ng matinding aura sa kanyang buong katawan, na dahilan din upang matakot na si Supreme Sunflower. Sinabi nga ni Xiao Chen sa kanya na ngayon ay ipapakita ko sa iyo kung bakit ako tinatawag na Supreme Body Cultivator. Agad ngang sumugod si Xiao Chen habang naglalabas ng nakakakilabot na aura gamit ang kanyang immemorial body tempering technique. Sa takot ni Supreme Sunflower ay agad niyang hinanda ang kanyang atake upang salubungin si Xiao Chen. At nang matapos siya sa kanyang paghahanda ay agad niyang sinalubong ang atake ni Xiao Chen. Nang magsalpukan ay makikitang nagkaroon ng malakas na impact na sa isip-isip pa nga din dito ni Supreme Sunflower. Nang maramdaman niya ang pagkakaiba ng lakas ngayon ni Xiao Chen kumpara kanina na talagang nambobola lang si Xiao Chen kanina. Agad na umatras ang bawat isa upang maghanda ulit sa susunod nilang gagawing atake. Agad na pinakawalan ni Xiao Chen ang kanyang atake, na agad namang sinabayan ni Supreme Sunflower. Nang mangyari ang salpukan ay makikita ang kalamangan ni Xiao Chen. Halos pag-ilag na lamang ang ginagawa ni Supreme Sunflower habang tumatagal ang kanilang laban, dahil humihina ang lakas ni Supreme Sunflower. Sa puntong ang ito ay napansin na ni Supreme Sunflower, ang pagbabago ng lakas ni Xiao Chen. Kaya naman sinabi niya dito na hindi pwede, halatang ngayon lang, nasa malayo ako sa lakas mo ngayon. Hindi naman pinansin ni Xiao Chen ang sinabi ni Supreme Sunflower bagkus ay naghanda na ulit ito ng pag-atake. Halos wala ng lakas si Supreme Sunflower sa pagkakataong ito dahil hindi man lang ito makabawi ng atake. Hindi niya maintindihan kung anong nangyayari dahil habang tumagal ang laban ay palakas ng palakas ang mga pag-atake ni Xiao Chen. Hindi naman niya na nadepensahan ang isang suntok ni Xiao Chen kaya naman salong-salo niya ang malakas na kamao. Sa lakas nga nito ay bumaon siya sa lupa na nauna ang ulo. Agad siyang umalis sa ganoong sitwasyon habang nandidiri. Sinabi din niya kay Xiao Chen na imposible. Imposibleng lumakas ka sa maikling panahon. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na hindi mo pa ba napagtanto. Hindi naman sa lumakas ako, ito ay na ikaw ay naging mahina. Sa sinabi ni Xiao Chen ay bahagyang nabigla si Supreme Sunflower dito. Dagdag pa nga ni Xiao Chen na wala kang determinasyon at tiyaga para makabisado ang katawan na ito. Ang pinakamalakas na bagay tungkol sa kataas-taasang cultivator ay hindi lamang ang kanyang pisikal na katawan, kundi sa halip, ito ay ang kalooban na mangibabaw sa mundo. At kasabay din niyang pinakawalan ng kanyang atake. Nang makita naman ni Supreme Sunflower sa kalangitan ang malaking kamao ay halos lamunin na siya sa takot. Kahit hindi pa tumatama sa kanyang ang atake ay ramdam niya na ang nakakatakot nitong puwersa. Nang malapit nang tumama ang atake ay napasigaw na lamang si Supreme Sunflower. At tuluyan na din siyang nilamon ng atake ni Xiao Chen at nagdulot din ito ng pagkasira ng kalupaan. Nang mawala ang malakas na atake ay naiwan ang isang bagay na kung tawagin ay Stone Jade. Pinagmasdan naman ni Xiao Chen ang bagay na ito upang suriin. Dahan-dahan naman na lumapit si Black at pinagmasdan din niya ito. Habang pinagmamasdan ni Black ang bagay na ito ay sinabi niya habang naglalaway na ito ba ang kapalaran ng langit na bato na pinagsama sa napakaraming misteryosong Jade Plaque. Subalit ang kanyang mga sinabi ay binatukan siya ni Xiao Chen, dahilan para sabihin niya na lamang na hahayaan kulang muna ito sa iyo ngayon. Sinubukan naman ni Xiao Chen na hawakan ito, habang si Black naman ay tinubuan na naman ng bukol sa ulo. Nang sandali mahawakan niya ang Jade ay agad na inabsorb nito ang kanyang dugo. Ikinagulat naman ito ni Xiao Chen nang makita niya ito. Nagpatuloy ang ginagawa nito habang si Xiao Chen naman ay hindi maintindihan ang nangyayari.
Maya-maya pa ay sinabi na ni Xiao Chen na parang tinatawag niya ako. Maya-maya pa ay lumabas na ang nilalang na ito mula sa Jade. At agad niyang sinabi kay Xiao Chen na ilagay na siya sa katawan nito at nagmamadali itong inuutusan si Xiao Chen. Kunyari namang dahan-dahan itong inilalagay ni Xiao Chen sa kanyang katawan. Kaya naman sa puntong ito ay tuwang-tuwa ang nilalang. Habang tuwang-tuwa siya ay sinabi niya na ang katawang ito ay akin na. Subalit nagtataka siya na kung bakit walang nangyayari. Inantay niya pa ito ng ilang sandali subalit wala pa ding nangyayari. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na anong nakakatawa. Dagdag pa ni Xiao Chen na curious ako, nag-psychic ka ba pagkatapos mong ma-absorb ang aking dugo, o ikaw mismo ang psychic? Sagutin mo ang tanong ko o wawasakin kita. Ikinagulat naman ito ng nilalang nang marinig niya ang sinabi ni Xiao Chen. Habang natatakot nga siya ay sinabi niya na hindi niya ito alam. Napansin naman ni Black na parang kinakausap ni Xiao Chen ang Jade. Kaya naman tinanong niya ito kay Xiao Chen na kung ang bagay ba na ito ay nakakapagsalita. Sinabi naman na ng nilalang na pakiramdam ko lang ay konektado ako sa iyo ng dugo, kaya nga gusto ko ang katawan mo. Nang marinig nila ang sinabi ng nilalang ay bigla na lang silang nandimri dito, nasabi pa nga ni Black na medyo nakakadiri. Sinabi naman ni Xiao Chen kay Black na ang extraterrestrial ay napakaganda, kung ang bagay na ito ay nagsasabi ng totoo. Pagkatapos ay isang misteryosong jade tablet ang bumukas ang espiritu nito sa pamamagitan lamang ng pagsipsip ng aking dugo. Ito ay nasa siyam na kaharian, kahit na ang isang peak supreme being ay walang kakayahan na magbukas lang ng espiritu para sa isang tao. Dagdag pa ni Xiao Chen na ano ang dapat nating gawin dito. Habang nakatingin siya kay Black ay sinabi niya na bakit hindi na lang natin ito kainin. Agad namang naintindihan ni Black ang ibig sabihin ni Xiao Chen. Dagdag pa nga niya na sa tingin ko malaking panganib na panatilihin ito. Sinakyan naman ni Black ang mga sinabi ni Xiao Chen. Na lalong ikinatakot ng nilalang at nakakaramdam na siya ng panginginig sa kanyang katawan kung kaya't sinabi niya kay Xiao Chen na huwag siyang kakainin nito. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na ngunit ikaw ay delikado sa akin, paano kita mapapanatili? Habang natatakot ay sinabi niya kay Xiao Chen na gagawa ako ng blood contract sa iyo. Wala namang ideya si Xiao Chen sa sinabi ng nilalang na blood contract sapagkat hindi niya pa ito nasusubukan. Ipinaliwanag naman ng nilalang na isang blood contract. Pareho ako ng pinanggalingan mo, hanggat may tali ng dugo, hinding-hindi kita magagawang saktan. Nang maintindihan ni Xiao Chen ito ng bahagya ay pumayag siya sa ganitong kaso. Agad na inilapat ni Xiao Chen ang kanyang kamay sa Jade, at nilagyan ito ng dugo upang magawa ang sinasabing blood contract. Nang sandaling magawa nga ito ni Xiao Chen ay tinignan niya ang kanyang palad. At nang makita niya ito ay nasabi na lang niya na ang isang kontrata sa dugo ay maaaring hindi kasing ganda ng isang kontrata ng kaluluwa, ngunit hindi na ito masama dahil sa tunay ito. Tapos na ang gawa, kaya tingnan mo kung ano ang naaalala mo bago mo buksan ang iyong isip. Matapos magsalita ni Xiao Chen ay agad nilang tinignan ni Black ito. At nang sandali makapasok sila dito ay makikita ang mataas na mga bato. Namangha naman si Black dito kaya naman hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Agad naman siyang pinatahimik ni Xiao Chen upang masuri nila ng maayos kung saan nagsimula ito. Dito ay nakita nila ang isang nilalang na naglalakad sa lugar na may nagtataas ang mga bato. Sa hindi inaasahan ay nakaamoy siya ng amoy ng dugo sa kanyang harapan. Dahil sa gutom na ito at uhaw ay sinubukan niyang sipsipin ito ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay bigla na lang nag-iba ang kanyang mata at naging pula. At dahan-dahan na nagbago ang kanyang balat. Dahil nagkaroon ito ng matigas na balat na naging bato ang ibang bahagi ng kanyang katawan. Nang dahil sa dugo na kanyang nasipsip na nasa bato at nagkaroon ito ng hindi inaasahang abilidad. Habang pinagmamasdan nila ang nilalang na ito ay wala na lang masabi si Xiao Chen. Maya-maya pa ay tinanong niya na si Black na kung sa tingin ba ni Black ay pamilyar ito. Sinabi naman ni Black na ang ibig mong sabihin ay ang mga extraterrestrial na nilalang na nakilala natin noon. Naisip ni Xiao Chen na baka nga dito nagsimula ito na sabi pa nga niya na nakakalungkot na pareho itong puting minahan at ang lalaking iyon ay parang may kakayahang magparasit ng mga nilalang. Orihinal, naisip ko na ang mga extraterrestrial ay mga mapanganib na nilalang lamang. Ngayon nakikita ko na kahit ang isang ordinaryong ugat ay naglalaman ng malaking panganib.
Nang marinig ni Black ang sinabi ni Xiao Chen ay seryoso niyang sinabi na kailangan nating mas lumakas bago tayo lumabas ng domain. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na kapag naabot na natin ang Upper Zuan domain magkakaroon ng mas maraming pagkakataon, hindi pa malayo bago tayo makapunta sa panlabas na rehiyon. At nang matapos silang mag-usap ni Black ay ipinasok niya na ang jade sa kanyang kamay. At sabay niyang sinabi kay Black na bumalik na sila sa lungsod. Sa puntong ito ay naghihintay ang kanyang mga kasamahan sa kanilang pagbabalik. Makalipas ang ilang sandali ay dumating na nga sina Xiao Chen at Black. Agad naman silang sinalubong ng dalawa na sina Feng Cheng at Feng Fei, at binati ang matagumpay na laban. Sinabi naman sa kanila ni Xiao Chen na patay na ang Supreme Sunflower, aalis ako agad sa Upper Zuan Domain. Sinang-ayunan naman ni Feng Fei ang sinabi ng kanyang master. Sinabihan naman ni Xiao Chen si Feng Fei na walang ibang kapangyarihan ang makakapagbanta sa pamilyang Feng sa Lower Zuan Domain, pero huwag kang kampante, laging may lumilitaw sa mundo. Malugod namang ipinagpasalamat ito ni Feng Fei ang pagpapaalala sa kanyang ng master. Sinabihan din ni Xiao Chen si Chu Zonzon na manatili sa Lower Domain, at ingatan ang iyong sariling mga usapin, at ang natitirang bahagi ng mundo ay nakasalalay sa iyo at ang lahat ay nasa iyo. Agad namang sinang-ayunan ni Chu Zonzon ang sinabi ng kanyang master. Lumapit naman si Wuling at sabay niyang sinabi kay Xiao Chen na oras na para bigyan mo ako ng anak. Ang seryosong ekspresyon kanina ay bigla na lang napalitan ng nakakagulat na eksena. Sa puntong ito ay bahagyang nahihiya na si Xiao Chen kaya naman dinaan niya na lamang ito sa tawa. Habang ang tatlo naman ay sumabay na lang sa agas ng reaksyon ni Xiao Chen. Makalipas ang ilang sandaling mga nangyari ay pinuntahan ni Xiao Chen ang kanyang bagong disciple na si Qing Yun. Nang makita naman ni Qing Yun ang kanyang master ay masaya itong bumati sa kanyang master sa matagumpay na laban. Natuwa naman si Xiao Chen sa malaking pagbabago ni Qing Yun na sabi pa nga niya na nakalusot ka na sa ikalawang antas ng Taiko Incipient Body Technique. Kinumpirma naman agad ito ni Qing Yun. Sinabi naman ni Black na ang batang ito ay hindi na masama. Sinabi naman ni Xiao Chen kay Black na mas malakas siya kaysa sa inaasahan ko. At agad din niyang inilapat ang kanyang daliri sa noo ni Qing Yun at sabay niyang sinabi na itutulok ko sa iyo ang ikatlo at huling antas ng sinaunang pamamaraan ng cultivation ng katawan. Manghang-mangha naman si Qing Yun sa pagkakataong ito. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Dagdag pa ni Xiao Chen na kung hanggang saan ang kay among marating ay nakadepende ito sa iyo. Nahalata naman ni Qing Yun ang tuno ng pananalita ni Xiao Chen kaya naman tinanong niya ito kung aalis. Kinumpirma naman ito ni Xiao Chen na tama ang sinabi mo. Nilakasan naman ni Qing Yun ang kanyang loob na sabihin sa kanyang master na gusto niyang sundan ang kanyang master. Sinabi din ni Black na kay Xiao Chen, bakit hindi mo siya hayaan na sumunod sa iyo? Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na hindi maaari, dahil ang pagsunod sa akin ay hindi makakabuti sa iyo, ikaw ang baalang gumawa ng sarili mong paraan. Nilabas din niya ang storage ring at sabay niyang sinabi na may sapat na kayamanan dito, sapat na upang dalhin ka sa ikalimang antas ng sinaunang pamamaraan ng body cultivation. Para sa iba, ikaw na ang bahala, namangha naman si Qing Yun dito. At sabay niyang sinabi kay Xiao Chen, na master na intindihan ko ito, at ako na mismo ang gagawa nito. Sa sinabi ni Qing Yun ay nakita ni Xiao Chen ang kanyang sarili dito noong bata pa siya. Habang si Black naman ay namamangha kay Qing Yun. Makalipas ang ilang sandali ay mapang-asar na sinabi ni Black kay Xiao Chen, na ang itaas na sinag ay hindi tuwid at ang ibabang sinag ay baluktot. Napagtanto ko na ngayon. Sa kanyang sinabi ay nay na si Xiao Chen kaya naman binatukan siya dito, dahilan upang tubuan ng bukol si Black. Sinabihan din siya ni Xiao Chen na tara na, bago tayo pumunta sa Upper Zuan Domain, kailangan nating gumawa ng ilang paghahanda. Dagdag pa ni Xiao Chen na oras na para ibasura ang malalaking kapangyarihan. Sa kabilang banda naman sa residence ni Li Yunfei. Dito nga ay nakahanda na siya upang sugpuin ang mga nilalang na kung tawagin ay extraterrestrial. Bigla namang dumating si Snow Maiden at sabay niyang sinabi kay Li Yunfei na kung aalis ba ito.
Kinumpirma naman ito ni Lee Yun-fei na oo, ang 4 na hari ng nasasakupan, 3 pa ang natitira, sa pagkakataong ito kailangan nating lipulin silang lahat sa isang iglap. Sinabihan naman siya ni Snow Maiden na pero nung huli kang nakipag-away ng isa sa kanila, bagamat napatay mo siya, nasaktan ka rin ng malubha. Sinabi naman ni Lee Yun-fei na huwag mag-alala, natural na hindi ako pupunta ng mag-isa, nakagawa na ako ng perpektong paghahanda. Sa pagkakataong ito ay hindi lamang upang pakse ng mga ito ng mas mahalaga. Upang linisin ang natitira sa masamang intensyon ng kataas-taasang nilalang. Sa sinabi ni Lee Yun-fei ay napabuntong hininga na lang si Snow Maiden. Sinabi din ni Lee Yun-fei na malapit nang umalis si Xiao Chen para sa Upper Zuan Domain kaya kakailanganin ko ang iyong tulong. Subalit bahagyang naiinis si Snow Maiden na sabi pa nga niya na paano ako makakatulong sa isang Supreme Cultivator. Lahat kayo sinungaling. Hindi naman na pinansin ni Lee Yun-fei ang sinabi ni Snow Maiden at naghanda na siya para umalis. At agad na siyang umalis at naiwan na lamang si Snow Maiden. Napabuntong hininga na lamang si Snow Maiden, subalit hinayaan niya na lamang ito na kahit marami siyang katanungan sa dalawa. At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout, kaya naman shoutout kay Jerzen Cal from San Jose Dinagat Island, Rodney Pascual, shoutout sa Kabakungan family sa Boracay na sina Tito Ato, Tito Jason, Tito God N, Tito Jimmy, maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata, kaya naman mangyaring pa-like na lang po.